Diba? Sa'yo din, back to you. Nakasweldo din ako ng 80K. Biggest challenge talaga ng independent filmmakers ay budget. Pag DOP ako, masaya lang ako. Pag director hindi. Uy, kamusta? Mainit pa yung kape. May kape. Bet ko yung kape. Banter din. Sana Ano mo? Kamusta? Ganda naman dito sa bahay mo dahil. Ganda dito. Okay, so real stories from real people behind the screen. So nandito po tayo ngayon para pag-usapan ang mga experience ng aking mga kasamang director, paano nagsimula sa industriya, saan papunta at yung creative process po namin as director. So simulan po namin muna magpakilala. Ako po si Dan Villegas, isa po akong director cinematographer. And ako si Peter San Vargas, isa ring filmmaker. Antoinette Hadaone, cafe owner. And director. Alright. Dwayne Baltazar po, writer, director, nanay. Sometimes I edit my films. Great. Pepe Joc na po, writer, director. Okay, so simulan natin yung conversation. Let's start, guys. Kung saan ba kayo nagsimula? Ano po ang first film nyo? Paano po na-produce ang first film nyo? At ano na din po yung challenges sa paggawa ng first feature film? Peterson. I think dapat kung ano yung year nung nauna ng pelikula. So by seniority. Yes! Ako pinakamatanda. Reveal the age. Joke lang. Pwede. Eh, Para di di una si ako Tonet. Una siya. Una ka. Si Dana mauna. Tanong ko, sagot ko. Oo. Yes! Ganun yun. Pwede. Host ka, guest ka. Sagot ka. Oh, sige. Kuya. Ay, di, basta una ka, unahin ka. 10 ako eh. Okay, yes. Diba? Sa'yo din, back to you. Back to you. As a So, bagets. okay. As a bagets, I started making films in high school. So yung mga Ibong Adarna, the movie, Florante at Laura, and that's where I figured out that I want to make films. So I started making short films. Tapos yung may isa akong short film na napasok sa Cinemalaya, 2007, second Cinemalaya yon. And then at Cinemalaya, I met this group of people called Rock Ed, and they were making a series of docus. Sumama ako sa kanila, and then it's in making that docu that I found the story of my first film, Encuentro, which was in the 2009 Cinemalaya Film Fest. So I got to make it because of Cinemalaya. Yung grant pa nun was 500,000. Oh my God. And yun, experience siya. Very challenging. I was 21 at the time. Wow. Next in Ako, line. ako na yata Done. next, 2010. 2010, Cinemalaya, bibili din ako, same with Direct Pepe. Nag-direct ako kasi cinematographer talaga ako eh. Tapos walang kumukuha sa akin for a year na. Wala akong project. Tapos nakausap ko si Paul Santa Ana, isa pang writer and director. Sabi niya, sali tayong Cinemalaya, tapos baka makakuha ka na mas madaming work because of that. So, ayun, nag-direct ako ng first feature film ko, not knowing na yung pala yung magbibigay ng break sa akin 4 years down the line for English Only Please. At yung film din na yun yung nagpakuha sa akin, naging DOP ako for Star Cinema for the first time. Ayun, so masaya. At kumbaga, mabigat din kasi nga sinabi nga Direct Pepe, parang 500,000 plus 100,000 from FDCP. Yeah. So parang 600,000 pa rin yun. Pero yung budget mo sa pelikula at that time nasa mga 2M. Right. 2M plus. So mababaon ka talaga sa utang. So, ayun, mamaya, pag-uusapan natin yun. Sino na next? Kabaon sa utang. 2011. 2011. Oo. Right. Ako naman, lagi ako nagpapasa ng script sa Cinemalaya tsaka Cinema One. Kasi same age lang pala yung Cinema One tsaka Cinemalaya. Yeah. Months apart. Pero lagi ako nakapasok as a semi-finalist, pero never ako nagiging finalist sa Cinemalaya. Until 2011, nag-greenlight
yung 6 Degrees of Separation, Pamilya Kong Tapay. Yung challenge ng paggawa ng first film, 1 million yung binigay ng Cinema One Originals. Pero even then, hindi pa siya sapat. So, aside from, I think, gano'n na before, isang biggest challenge talaga ng independent filmmakers ay budget. Tapos dahil nga hindi sapat yung ibibigay na seed grant, kailangan mo mangutang na mababayaran mo pa years later, parang pay when able. So yun, yung sa akin, parang 400,000 yung naging utang ko na nabayaran ko after 5 years pa. Parang director, writer, tapos aside from that, producer ka rin. Pero hindi pa kasi yung producer nun parang wala pa talagang parang ngayon na alam na natin kung ano yung ginagawa ng producer. Dati parang basta ako yung director, ako yung proponent, gagawa ko ng paraan para matapos yung pelikula. So, iniisip mo na nga yung shots mo for the day, tapos iniisip mo pa rin yung catering for the next shooting day. Yes. Kung ilang packs ba yan, bakit ito kasama. So, part yun ng parang holistic yung pagiging filmmaker mo kasi kahit yung mga detalye na hindi dapat sa'yo, hindi na pang tungkol sa craftsmanship or art nung yung ginagawa mong film sa'yo pa rin. Para siyang baptism of fire, Yes. really. Okay, Okay. 2011, 2012 ako. 2012, yes. 2012. Pero nag-start out ako sa industry as a stylist. Tapos naka-work ko nun si Dan, ng DOP pa siya. Si Tonet as, script con. Skip ko. Tapos ako, stylist. Tapos parang 2 years of styling for film tsaka TV. Inisip ko, bakit ba ako nag-style? Gusto ko naman talagang sumulat at mag-direct, pero yung entry ko lang talaga was being a stylist. So, I had to remind myself, okay, magsulat ka na, Dwayne. Tapos, tulad ng lahat ng sa atin, ang nagbigay sa atin ng break ay grant-giving festivals. So, parang grant-giving din ako. First time ko naman na sumali sa isang grant-giving sa Cinema One. Tapos, pinasa ko na yung una kong naging pelikula, Mamay Umeng. Tsaka Hypothalamus. Nilako ko na siya same year. Tapos naalala ko, tinanong ako ng Cinema One, anong gusto mong maging una mong pelikula? Sabi ko, ay, Hypothalamus po. Pero ang binigay sa akin, yung Mamay Umeng. So, I guess parang pakiramdam nila parang mas baguhang filmmaker kasi wala halos nangyayari, hindi complex, and gano'n. So, parang, okay. Ang inaibahan namin ni Tonet, may nag-top sa akin na producer, si Joe Alandi. Parang nag-start out pa lang yata yung Outpost. Right. Parang gano'n, nag-start out sila. So, looking sila sa kung sinong pwedeng i-produce. Tapos ako naman, okay, kailangan ko ng lahat ng help na pwede kong makuha. So, nag-yes ako kay Joe. Tapos, yung una ko naman pelikula set sa probinsya namin, yung mga actors ko, mga tiyahin ko, mga kapitbahay namin doon, yung bahay ng lolo ko. So, parang nakasweldo pa ako ng 30K. Doon sa 1M na grant, na pagkasya yun ni Joe. Tapos, ang catering namin ay mga pinsan-pinsan ko din. So, parang nagawan siya ng paraan, walang utang, naka 30K pa ako. Yay! Small wins. Malaki na yun Malaki yun. Yes, tapos nagbayad pa sila sa sa mga ginamit na bahay-bahay. So pare-pareho pala tayong Cinema One Yes. babies. But Tapos in- ito, Cinemalaya. Right. But in a way, parang ganun din ako actually. Parang I think when I made my first feature, leading up to that, 2016 kasi yun ng Cinema One. But before that, I think kaya ako nakapasok sa Cinema One kasi naging Cinemalaya baby muna ako. For the ng short 2015 for my short film, Geography Lessons. And I think sobrang integral kasi nung nabubuong Kapampangan filmmaking community kung bakit naging posible yung Too Cool to be Forgotten. Kasi yon, parang nagkaroon kami ng mga short film festivals na lahat nangyayari sa Pampanga at Kapampangan lahat ng mga filmmakers. I think doon nagkatagpo-tagpo yung network at kung bakit din eventually si Jason Polacsamana kasi nun yung figurehead ng Kapampangan Films. Siya rin yung nag-offer na parang si Jason kasi sobrang yung prolific nun, di ba? Yeah. So, kapag may hindi siya natatanggap na scripts, actually binibigay niya sa mga Kapampangan filmmakers na hindi pa nabibigyan ng break. So, that was too cool. Sinulat niya yun at the same year of Mercury is Mine. So, parang I think he was into that, di ba, post-colonial themes set in Pampanga. Pero dahil Too Cool was queer, and di ba, my thesis film was queer, sabi niya parang baka nga mas bagay sa akin yun.
swerte kami kasi 2016, 3M na yung grant sa Cinema One. Nakasweldo din ako ng 80K. Magkano? Ang laki! 80K. And I think Love dumadami na rin kayo mga producers that were interested talaga in trying to help younger filmmakers. Like Allenberg, di ba? Siya yung producer ko noon. And I think they really tried to make it work. I mean, hindi napasok sa 3M budget. Again, I think the biggest issues pa rin even in the late 2010s was budget. Pero, in a way nga, looking back ngayon, pinagchichikahin din natin to Dwayne, na parang iba rin yung energy ng paggawa ng pelikula during that time kasi walang-wala tayo. And feeling ko ang hirap niyang i-replicate yung energy na yun right now, especially in the post-pandemic 2020s. Ayun. So, congratulate mo natin si Tonet dahil sa kanyang Yeah! first there. Nasaan? Dala mo? Actually, nandito. Ayan, so, ano yung premise ng Sunshine? Tapos, paano ka na-inspire? Kasi part ako nung paano yung 2017, di ba? So, paano na 2017. Yung Sunshine ay tungkol siya sa isang gymnast, aspiring Olympian na bagets, teenager, pushing 20s. Tapos, pinupush siya yung isa sa magiging Olympians na pwedeng maging medalist for the Philippines. On the week of the national tryouts, she finds out that she's pregnant. So, yun yung parang journey ng isang batang babae na kailangan niyang bagtasin yung daan papunta sa pangarap niya, pero buntis siya. So, kailangan niyang alamin, tutuloy ba niya or hindi? Or meron bang ibang paraan? So, yun yung journey ng Sunshine. Yun. May mga moments ba kayo, mga direct, na parang sobrang sama na nung shooting day? Parang not working yung shots, ganyan. Pero for some reason, parang naging blessing pa siya in the end. First film ko, I had this idea to shoot everything as one long take. Yeah. And so nag-try pa kami to do it in an actual location. After one shooting there two, we realized hindi talaga mag-work. And I had already spent yung buong 500,000 ng Cinemalaya. At wala pa kami na-shoot ni isang frame. So, tumatawag sina Director Reese, i-disqualify na daw ako. And kailangan ko pa umutang para matapos yung pelikula. But afterwards, I really realized na di ko talaga siya kaya on my own. So I called in for help. I asked, I got the line producer to help me, si Amor Olaguer, who was with Star before. And yun, so parang naging blessing siya to sort of surrender and say, hindi ko siya kaya, hindi ko alam lahat, and I need help. Actually, bigla ko din naisip, ito naman parang in my last film, yung Some Nights I Feel Like Walking, there was also a budget issue, no? Na parang, in a way, parang to simply put, parang in order for me to shoot the entire third act, I could only shoot it in one day. And that third act was like 10 pages across like 3 to 4 locations. And then parang, yun nga, parang dahil galing, di ba, like mga batang indie tayo, parang ano pa nga ba pwedeng gawin just to kind of like, to make it possible? Kasi syempre parang paano matatapos yung pelikula without the ending. So doon din nabuo yung parang, yung creative decision na gawin siya lahat in one take. Para lang kumasya talaga sa isang buong araw. And I think naging blessing siya dun sa sinasabi ni Dana, parang like from a difficulty to a blessing. Kasi parang, actually parang nabigla lang ako na naging tama lang siyang decision in the end. Na parang I couldn't see it any differently after shooting it that way. So minsan ang saya din ng mga ganon, yung mga like happy accidents kasi hindi ka mapupunta sa ganong klaseng creative decision if hindi ka like pigain ng filmmaking situations and circumstances natin as independent filmmakers. Ayun, so Dwayne, sa ano naman, sa Third World Romance, may naging parang experience ba doon na medyo nahirapan ka pero naging positive yung end product? Actually, nahirapan ako. Yung feeling ko na conflicted ako dahil nagkukwento kami tungkol sa mga sa masa. Yeah. Tapos yung pakiramdam na sila mismo, yung si Brie at si Alvin ko mismo, yung characters nila, sila yung hindi makakapanood ng pelikula. Yeah. Kasi nga mataas yung tickets natin, yung Yeah. presyo. So habang ginagawa siya, nagigilty ako. Yung parang,
tama ba to? Hindi ko ba in-exploit yung kwento nila? Tapos, iniisip ko din, paano ko sila dadalhin? Paano yung sana mas mababa yung presyo para mapanood ng mga taong kinukwento ko yung mismong storya na tungkol sa kanila. Parang so back and forth ako doon. Tapos naalala ko nung nag-premiere kami, wala ako, nasa Japan ako. So may extra tickets. So iniisip namin kanino siya ibibigay. Tapos sinabihan ko yung DOP ko, si Cara. Sabi ko, Cara, parang gusto kong ibigay dun sa mga nasa grocery na pinag-shootingan natin. Para mapanood nila. So dahil si Cara Moreno, yung DP ko nga ay malapit doon sa Win Grocery, nakalimutan ko na saan, basta somewhere in Cubao. Pumunta siya, tapos nag-ask around siya sinong gustong manood yung premiere night. So parang, I think may nabigay siya na 5 or 7 tickets doon sa mga ate-ate. Kasi sobrang importante lang siya sa akin na mapanood sana nila. Parang ganun. So, hindi ko alam kung at peace na ba ako doon now. Pero pag nakaka-rinig ako ng comments na meron isa sa akin nag-PM na sales lady. Tapos meron ako na parang nasa medyo alta-alta na nagti-thank you sa akin na parang ito nga daw mga taong nasa grocery stores, mga ganyan. Hindi na siya basta dadaan-daanan niya. So parang ang laking bagay nun sa akin. Na parang okay, medyo napapanatag ako na kahit papano may tama dun sa nagawa namin. Parang ayun. Yeah. So, speaking of tamang gawin, di ba? Direct, nag-start yung mga pelikula mo sa pag-represent ng Filipino queer dito sa Pilipinas. Paano naman sa'yo yung transition between queer films to parang you're directing the romance films na Star Cinema? Hindi ko rin alam yung sagot siya. Pero siguro gusto ko lang, yun nga, yung Filipino queer experience that was so, parang, kumbaga ako lagi pag kinikwento ko na bilang, nung umapak ako ng 30, parang na-realize ko yung buong 20s ko, dinevote ko siya doon. Yeah. Na telling those kinds of stories. Kasi, I think yun exactly, na parang in terms of like how I grew up and then watching films, nalulungkot lang ako na nung high school ako, parang I turned to like mga Thai films to really like see something that I really wanted to see. Hindi lang siya parang tungkol sa entertainment na parang gusto kong kiligin. It was more of, na-in love ako sa isang lalaki in high school. Tama ba yun? And like, when I saw Love of Siam ng Thailand, parang, pwede pala. Parang may ganun siya. So, I think dun talaga ako like, nagkaroon ng like a really deep, persistent motivation to keep telling those stories. Yun, parang ang saya na lang na in between, I get also to do a different kind of work, no? Kasi parang in a way naman, di ba, the mainstream work, the commercial work, iba din yung aspeto nun kasi parang we always try to also think of the audience. Yeah. Kapag ginagawa siya. I mean, our producers remind us of that. So, in a way, parang yun naman yung nakakontribute niya sa, di ba, na parang right now, me growing up, parang ano pa kaya yung, tulad ni Dwayne, di ba, na parang if gagawa ko ng queer films in the future, ano kaya yung kailangan pa makwento at kailangan mapakinggan pa ng mas maraming tao or mas maraming young queer kids. Ayun. So baka yun siya. Maganda yung bring up mo, Direk, kasi parang for most people, etong pagpipelikula, hindi lang siya passion. Trabaho din siya. Paano muna ako kay Direk Pepe? Ikaw, kilala ka din na aside from us, sikat na film director na Bumburza to Himala, sikat ka din commercial director. So paano ano yung difference? Paano mo nababalance yung atake sa dalawang medium na yun? Commercial work is yung bread and butter ko talaga. Honestly, hirapan talaga ako sa film. How can to go back? I don't know how we can really make it so sustainable na we can live on just filmmaking. Kailangan ko talaga yung commercial work to pay for my bills. But yun, parang so may delineation ako, which is I parang pinaka-foundation ko is the commercial work, and then pag may passion project talaga ako, saka ako mag-film. Yeah. Pero I don't know, gusto ko. Gusto ko mag-commercial. Nagko-commercial ka rin. Nagko-commercial ako, pero natalo ako sa bidding. Gusto ko talo sa bidding.
first 2 or 3 years ko sa commercials, wala ako Talo nakakuha ka sa ng project. bida. Oo, sobra. First 2 to Hindi. 3 years, that's how brutal Pero kasi it is. nag-attend kami ng talk mo, yung how to pitch. Parang feeling ko dapat mas madaming taong makinig. Kasi parang ang ganda nung lesson na parang, okay, ganito pala, kung may attention. Oo, sobrang ano talaga. Ayun, so pasok naman ako direct dun sa last 2 years ng MMFF, from 2023 to 24. Ano yung magkaibang atake mo sa Gumburza tsaka sa Himala? At by the way, sobrang love ko yung collaboration yun ni Carlo Mendon. Parang, Carlo Mendoza. the cinematographer. Kasi parang ibang-iba yung dalawang pelikula. Right. Di ba? Parang, Right, oo. actually. So, even for Carlo na parang na-change mo, hindi ka pumirma, parang you really... Tsaka after then doing Gomburza, you kind of had an expectation Yeah, of what yeah. isang Himala could be. But they Oo, didn't, wala wala silang binigay sa expectations coming from. Is that a good thing or It's a good thing. It's a good Parang thing. good yun. yung naging parang pinaka-genesis ng idea for Himala in terms of yung treatment was nung nagdi-discuss kami ng Gomburza, Yeah. yung isang peg na pinadala niya sa akin was Macbeth ni Joel Cohen, which was shot in a studio with Denzel Washington. Tapos surreal siya, pero cinematic. So sabi ko, parang hindi bagay sa Gomburza. And then the next year, when I asked Ricky kung papayag siya and so called you guys up, yun, parang bumalik yung treatment na yun. Ay, parang bagay dito yung shot in a studio pero may pagka-surreal na parang hindi mo alam kung totoo or hindi. O, ikaw naman. Kasi Back to you. as a guest, so sabi kasi sa'yo, ano. Hindi, kasi you have a very diverse filmography na nakagawa ka na ng romantic comedy, romance drama, merong thriller, merong horror. So, paano ba yung paglipat-lipat from one genre to another kapag gumagawa ka ng pelikula? Lalo galing ka sa independent scene din. Tingin ko kasi parang huwag mo muna isipin yung genre. Parang kasi kwento yung una. Tapos parang, ano siya yung sinasabi ni Peterson kanina na parang pag tinutukan mo talaga, you work hard, parang things fall into place. Right. Medyo naniniwala ako dun eh. Pag ginalingan mo naman, parang mahuhulog lang siyang ganun eh. So, hindi ko iniisip yung genre or pagtalon. Ang iniisip ko muna, ano ba yung kwento? Tapos, ano ba yung habol ng pelikula? I have a question. Yeah. May difference pa between DOP Dan and Director Dan? So, malayo. Pag DOP ako, masaya lang ako. Pag-director hindi. Pag director kasi, Mas galit ka. pag director-producer pa, pag producer ka din, yung Yeah. nagbibilang ka ng, parang, minsan kasi sabay-sabay yung info, tapos parang puputo ka na lang eh. Parang kailangan matapos itong eksena. Halimbawa sa Uninvited, may kailangan kami tapusin na eksena, tapos hinay-blood si Ate V during the scene. Kasi ito pa, gusto niya pa mag-shoot. Ayaw niya, kasi nahihiya siya doon sa mga tao. Tapos ako parang, hindi, pack up na to, no? Pack up na to, no. So parang, pero parang, sa gitna nun, parang iisipin mo, kailan ko ba i-shoot to? Maghahanap Kaya pa ng ba? skate, kaya pa ba umuulan? Tapos, ang daming iniisip. As opposed to pag DOP ako, ini-enjoy ko lang yung, anong gusto mo direct? Ito ako. Okay, sige, gawin natin yan. Na-enjoy ko yung process. Lalo na pag nagsisync kayo ng director. Yeah. Sobrang sayang experience. Okay, so speaking of, kayo naman, sa mga writer, directors dito, paano yung challenge kapag sa on-set, tapos na-imagine na yung eksena, ang ganda ng lines, tapos may nangyayari na hindi mabato ng artista ng tama, or halimbawa yung location biglang nagbago, paano yung adjustment nyo? Ipaprioritize mo ba na, hindi, isushoot ko na lang ng ibang araw to. Kasi ganun ka importante itong, or... Parang kailangan make it work na lang. Usually kasi, pag meron akong hindi makuha, kunya if it's sa artista na hindi ko makuha, baka kailangan ko lang uling kausapin. Yeah. Or kung minsan nakikinig ako, ba't mo ba ginagawa yung ginagawa mo? Kasi baka naman may tama, di ba? Bakit mo ba siya ginagawa? Direct kasi tingin ko yung yung hindi gagawin niya ng ko kasi ganito, ganyan. Okay, sige, fine, baka nga mas kilala mo. And usually ako pag sa mga artista ko, natutuwa ako pag mas kilala nila yung mga characters nila. Mas gusto ko na binibigay sa kanila. Parang, okay, didiscuss ko sa inyo, tapos
bahala kayo. Parang ganon. Tapos babalikan ko na lang sila if the scene is heavy or kung may tanong sila, go lapit sila sa akin. Pero anyway, parang ganun yung ginagawa ko kasi kailangan mo makinig eh. As a direct, hindi naman puro sa'yo eh. Tapos kung minsan, yung mga nape-present sa akin na changes na nasa utak ko, kung minsan, mas better siya actually. Parang, lagi ko man sinasabi na, diba, filmmaking is a collaborative process. Na very totoo naman, na pag yung mangyayari lang talaga yung nasa utak ko, sobrang niyang blah. Parang gano'n. Parang, yun na yun, Dwayne. Parang mas okay pa rin if ang daming aw-aw or ang daming chika ng mga kakolaborate mo. Kasi doon, nagiging parang three-dimensional yung buong mundo. Hindi lang mas sa'yo. nabubuhay. Yes. So parang I welcome whatever yung binibigay sa akin ng everyone na hindi ako yung, ano yung nasa script, ano yung nasa utak ko, parang hindi lang ako ganun. Yung favorite saying ko dun is, a film is written 3 times. Yeah. First as a script, and then True. in production, and then in post. Post. So you have to be Yes. open talaga. Yeah. That's true. Kaya ngayon yung Holy Trinity, diba? Screenplay, direction, and Editing. Doon nagagawa yung, nasusulat yung pelikula. I have something to say. Baka doon pa tayo mag-acting workshop sa set, no? Mag-discussion pa tayo sa set. Wala na po akong oras, no? Sobrang hirap magpapanood. Pero, mahal nga kasi ng sine. Pag validated tayo sa ibang bansa, tsaka pa lang tayo napapansin dito. Kasi meron kami one day doon na naglilibot lang si Nadine sa London. Career yun. Kasi edit na, first viewing, nawala si sequence. Don't be shocked. I took out 20 minutes of